Hindi po ito... Hindi Quadcom eh, Quackcom. Alam mo yung Hindi daw Quadcom, ibig sabihin ng Quackcom? Dati po ginagamit Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Doktor Eh, yung hindi tunay na doktor, na doktor ang tawag. Doktor po O, tawag ano yun. ito, the Quackcom. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin itong si Regina Garma. May kalalagyan ka kung sakaling umuwi ka ng Pilipinas at si Kong Dante Marcoleta ang magtatanong sa'yo, ang magko-cross-examine sa'yo, ika nga. Kaso ang problema ho natin, hindi ho natin mawari kung nag-apply na ng asylum itong si Regina Garma dyan sa Estados Unidos. Kasi ho, kung kansilado ho ang visa niyan, dapat hindi ho makakapasok ng Estados Unidos yan. Pagpasok pa lang ng Estados Unidos, dapat ho, balik na ho siya sa Pilipinas kung kansilado ang visa niyan. Ang pinagtataka ho natin, mapanggang sa ngayon, nasa Estados Unidos pa rin ho itong si Regina Garma. Pero bago ho lahat ng yan, mga kababayan, alam nyo naman ho, kung bago lang ho kayo sa PH Update, diba? Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Dito, dyan, kung nasaan man ho yan, i-click nyo lang yan, pati yung subscribe button. Maraming salamat ho. Umpisa na ho natin itong mga kababayan. Ito na ho si Congressman Rodante Marcoleta. May kalalagyanan yung Regina Garma na yan kung sakaling itong si Kong Dante ang magtanong sa kanya. Heto na ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Eto na una, kay Regina Garma muna tapos lipat ho tayo kay Kong Dante. Game. Bureau of Investigation. Wala ring impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa issue na nag-apply ng asylum si retired Police Colonel Regina Garma sa Estados Yari tayo dyan. Unidos. Ang problema ho natin dito, kung sakaling nag-apply ng political asylum yan o kung ano man yung in-applyan nitong si Regina Garma, ano ho ba dahilan? Akala ko ho bang bukal sa puso niya yung kanyang mga sinabi diyan sa Quadcom. Sabi pa nga nitong si nung nakita daw sila sa CR, nagyakapan pa silang dalawa nitong si Franz Castro. Kung talagang taos sa puso niya at talagang protektado naman siya ng administrasyon ng Quad Committee, bakit mo kailangan pumunta ng Estados Unidos at mag-apply ng asylum? Yun lang naman ho katanungan dito ng ating mga kababayan na dapat sagutin ng kung sino man ang handler niya sa Regina Garma. Sino ho bang humawak sa kanya diyan sa Quadcom? Sino ho bang nangako sa kanya na pagka ikaw, kumanta dyan sa Quadcom, meron kang one-way ticket papunta sa Estados Unidos? Huwag kang dadalo dyan sa hearing sa Senado dahil mayayari kami. Yung credibility namin maliligwak ika nga. Kaya kailangan para dyan sa DOJ, yaang si Alice Goho, pagkahuli niya, kinabukasan, uwi sa Pilipinas. Yan ho, nakauwi na yan. Kailangan niya pa hong magpaliwanag doon sa mga katanungan, doon sa mga magtatanong sa kanya, dyan sa Senado. Kaya kailangan, Secretary Boying Remulla, gawan niyo ho ng paraan yan. Pwede naman na siguro natin patawag itong si Abalos, di ba? Manghiram na lang ng aeroplano sa kaibigan niya. Ayon kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, maganda na rin ang nangyari na naharang si Garma papasok ng Amerika. Oras na makabalik ng bansa si Garma, ipatatawag o padadalhan nila ito ng sabina kaugnay sa kanilang investigasyon sa pagkamatay ni Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Yung next step, antay kami ng order from the Quadcom or from the DOJ kung Bakit itong Senate? Pinapatawag din siya ng Senate, di ba? anong participation namin, investigation na gagawin about Garma. Ngayon naman mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, kung sakaling magharap itong si Congressman Rodante Marcoleta at itong si Garma dyan sa Quadcom, ito ho ang mga itatanong nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan ho ninyo ito mga kababayan. Kay Garma. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang Naku, araw. yari ka dyan, Ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte cross-examination na yun. Yes po, oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit, testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements Halimbawa, extrajudicial confession yun Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na
extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya deconfess. Teka lang ha, maisingit ko lang ho ha. Mga kababayan ho natin, grabe yung hagupit ng bagyong Pipito. No? Napakalakas ho mga kababayan, mag-ingat ho kayo dun sa mga kababayan nating nandyan sa area na dadaanan itong si bagyong Pipito. Grabe ho mga kababayan, napakalakas ho nitong bagyo na to. Mag-ingat ho tayong lahat, mag-ingat ho tayong lahat. Must be voluntary. Okay. Okay. Opo. O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Naku, doon pa lang tapos Nakadetain na po usapan kayo. eh. Sa camera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking Yeah. mga kasamahan Yan. na ginawa po ninyo ito ng buong puso, Oh. na voluntaryo? Yun. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil Correct. kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. no? Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Sa isang- Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground. Hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Oo. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? Correct. At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Eh, hindi yan ang tingin ng gusto Yari, mo. hindi Kung pwede. ikaw Dapat ang yung kukuha choice ng niya. abogado, yan bang pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pang kakilalang abogado. Meron po. May pinagtitiwala. Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Oh, Ngayon, okay. punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Oo. Ayun. Pero paano po yung appeal? Sabi ko kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Si Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado Sa sa loob harap ng korte. Ng korte. Sa pa- Yun ang problema. Di ba nung binabanatan na si Tatay Digong, ang dami ng aligasyon sa akin. Sabi ni Tatay Diggs, pwede mong magsalita yung isa sa mga abogado kasi unfair naman eh. Bira sila ng di ba? Pwede yung pagsalitaan natin tong abogado ko, yung issue ng nung ICC, di ba? Anong sabi nitong si yung tipong magsasalita yung abogado nitong si Tatay Diggs, kulang na lang, barahin pa ho ng Quadcom, di ba? Kasi bawal yung magsalita yung abogado doon. Pwede lang ho talaga yung resource person. Kaso, ang problema, yung resource person, ang dating doon sa hearing na yun, parang nasasakdal. Hindi yung resource person. Siya ho yung nasasakdal at tinatanong siya, totoo ba to? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Pero wala ka hong abogado. Hindi ka pwedeng bulungan ng abogado. Boss, di ba pwede sagutin niya? Mai-incriminate ka dyan. Walang ganon. Wala akong ganon dyan sa Tuadcom. Yan ang problema natin dyan. King, tuloy ho natin. Pagkat ito'y hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Nagkukunwa. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process niya? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Aserto ata ang pangalan. Opo, yun. Kinwesto niya yung cook. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito Naku. na iyan po ay nanggaling sa talaga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano Yun, nangyari ang rito? problema. Tatanggapin lang ng mga nandun sa Tuadcom ng face value kung ano man ang laman ng affidavit na yan. Di pwedeng ganun. Kung ano yung, kasi gusto nila, kung ano yung nasa affidavit, totoo yan. Sagutin mo yan, Digong. Ganun ang gusto nilang mangyari. No?
kaso mga kababayan, hindi naman ho nakaporma yung mga ganong klaseng gawain nila kay Tatay Digong. Oo, ang nangyari nga din naman yung yung flow na gusto nilang mangyari, nangyari yun. Pero hindi ho nila napiga itong si Tatay Digong doon sa naratibong gusto nilang takbuhin nitong nitong hearing ng Quadcom na to. Kaya saludo pa rin dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo Kangaroo court po court. nangyari. Kaya ang tawag po dito, inquisition. Inquisition. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan Yo. nangaharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh. Wala. Kaya pala nung questionin ng dating Nahawa na ako dito kay Sir Jen. Ayun. Nahawa na. yung asyerto, sabi ni dating po, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Sabi ni Chairman Barbers, nagtatago po sa ngayon. Kami nga po, hindi rin namin alam kung saan naroon eh. Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite, Kong. Pinayagan Yun nga problema doon mga kababayan. Yung rules kasi, nung wala pang COVID, bawal ho yung gano'n. Yung a-attend kayo via Zoom o kung anong mga digital platform, di ho pwede yun. Ngayon, para yung kanilang mga ilalatag, ginawa yung rules ho nila, pinalitan nila, pinayagan ho nila yung mga ganong klaseng pag-testify, yung pwede via Zoom. Wala ho yung tipong a-attend kayo ng personal, magkukumprontahan kayo nung taong inaakusahan nyo. Wala na hong ganon ngayon. Yung ang gusto, pero si Tatay Digong dapat personal. Pero yung mga nag-aakusa, kahit sa Zoom lang, pwede na yan. Yung galawang Risa Hontiveros ba? Parang ganon ng ho. komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yan lamang ang merong competence na mangalaga ng due process. Hindi pa payagan ng korte yung ganun eh. So kung itong naging pagdinig na ito sa napakahaba eh. 12 araw na. Oo. Pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin doon sa prosesong nangyari. Anong klaseng pagdinig ito? Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan? Ilang kayong magtatanong? At ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Oo, tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, Oo. dahil ito ay kampanya laban sa droga, the Yun. war on drugs. Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat ng chief of police nung kanyang panahon? Correct. Pero mamaya ho mga kababayan, ilalatag ho natin dito yung mga naging kakampi nitong dapat ipatawag nitong Quadcom na to ha. Mamaya ho mga kababayan, papakita ko ho sa inyo kung sino dapat yung mga ipinatawag ng Quadcom diyan sa hearing na yan ha. Pinatawag nila puro yung mga magulang ng mga tulak eh. 'Di ba? Yung mga magulang ng mga gumagamit hindi ganoon. Tayo ho ipapatawag natin dito yung mga nakinabang doon sa ginawa ni Tatay Digong. Ha? Marami ho yung mga yan. Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Correct. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Oho. Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Yun Di po, ba? yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon hindi maiisip ng tao ngayon yan? Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, oho. Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, Yan, opo. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Opo, si Atty. Guevara. Leonardo Guevara. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati sa DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Oo. Sa panahon niya, Si ano, hindi, yung dapat- nagkasakit,
Dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni Correct. dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging Aguirre. DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Na lahat yan ay galit sa Pangulong. Di ba si Kalida naging Solgen din yun? Dapat pinatawag din yun. Lahat na naging Solgen ni Tatay Digong, pinatawag dapat. Pangulong No? Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind laban kay Ngayon, Pangulong Duterte. lahat ng witness na yon na merong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna kung tunay yung sinasabi niya. Wala. Correct. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, ni Congresswoman Drixie Cardema. Ang naging punto ho ng Quadcom, sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion, ipatawag natin dito ngayon ka lang kasi anya, dumalo dito, kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig Hindi mag-motion ka anya ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng mga Natakot to Natakot to itong si Barber, di ba? Dumalo ka dito. Ngayon ka lang dumating, tapos dal ka. Ngayon, dapat nandito ka, patawag mo natin yung mga gusto mong ipatawag natin. Natakot po siya, biglang umurong ho yung judge ba? No? Ang ginawa ko nila, tinanggal nila to si Cardema. ang sumagot kung Kailangan mag-file ka ng motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig ng dating Pangulo Duterte, Kong. Hindi ganun yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Opo. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan mo, EJK tama ka. lang. Bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Sakop na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, Hindi lang nasusugan nitong si Congressman Cardema. Tama naman yun Yung ginorgor ng mga makakaliwa, ano din ho yun, EJK din yun. Yung ginorgor nitong mga tandem mo, kung sino man yan, ano din ho yun, EJK din yun. Dapat sana imbestigahan na din dyan. Yung mga kaibigan nitong si Franz Castro, dapat imbitahan ho natin dyan. Yung mga kasama niyang teacher dyan sa mundo. yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Correct. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. So hindi balanse. Di balance Nasa Mali, ng mali, katwiran. mali. Kaya ang tawag ko dyan Inquisition. Hindi po ito... Hindi Quadcom Quackcom. Kwak! Kwak! Alam mo, Hindi daw Quadcom, kwak! ibig sabihin ng Quackcom? Dati po ginagamit. Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Doktor, kwak! Yung hindi tunay na doktor, na nagdodoktor-doktor ang tawag. Doktor po tawag ano yun. ito, the Quackcom. Kwak! Yun ang talagang dyan, yun ang talagang tawag dyan. Isip-isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president. Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon nung dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Correct. Akala ko ba totoo yun? Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? Provoke. Former senator. Hindi, anong katwiran ba't tinawag mo doon? Akala ko bang pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Kasi, Anong role niya doon? actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit nga lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga Yun ay niyang kita sa droga
na ikinukonect nila sa Hindi mo nga EJK. pwedeng i-connect yun nang Opo. wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, Oo. documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Oho. Pero kung sasabihin mo lang doon, pagkatapos ikukonek mo ron, wala namang pwede yun. kaugnayan yun. May kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po, Oo, objection sasabihin, talaga yan. objection. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. Oho. You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Eh, ang problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Eh, paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito eh. Oho. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Oho. Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito eh. Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nag-guide mo yung kasama mo. Eh, yun Wala nga, nang mag-guide eh. yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga, paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig Walang lang sumasalungat natin yan sa para alon. sa ating mga kabayan. Kasi, ina-expect nila ay... parang yung tsorya ng Binay, ano? Naalala niyo kung yung tsorya ng Vice President Binay, na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, hindi naman ganoon ang trajectory nila eh. Ang ganun gusto ba? nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yon. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabatas sa taga Maynila, nung simula, kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig Hindi totoo ninyo yan. at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung, sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi Yo. Eh, yung matanggap. pinatay ng NPA, natatanggap niya. Naku, yari. Naku, yari doon si Abante. Pagka yun ho ang pinag-usapan, wala na, tapos na usapan eh. Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumirang ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yun, natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Oo. Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado?
Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi nyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayun. Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po nyo tinawag ang Secretary of Justice? Oho. Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang Oo, paligid natin. hindi ba? Kung ano, oo, Correct. oo. Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom Opo. ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Nako. Yun Gusto ang natin dapat na ipakita itanong sa dyan. ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. O, yun nga po, Kong. No? Eh, Pero kung siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya ay hindi makatarungan. Yun. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. oho. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Oo. Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang Ay, side. opo. Both side ng isang talaga barya. dapat yan, opo. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa Ayun. punto yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin mo Ang nila. liwanag naman eh. aminin Mga mo na abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, o sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. Oo. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Oho. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes no gumawa ng affidavit. Waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, the bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talaga nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito, Kong, matagal na ito, 2016 pa sinabi po na niya ata to. ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano Isa nga ang yun. connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So kanina talakay na natin yun. Opo. Wala nang connection kaya o-objectan ka eh. Ayun, oho. Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Oho. Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman yung Pulong. Yes, oo. Anong connection ngayon at mo hinaharap dito sa dating Pangulo? Oho. Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo sa dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya.
EJK lang Selective. na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Oho. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, Hindi kasali. hindi pala kasali. Naku, doon At tayo totoo nun, yung mga nagkaproblema. nagtatanong doon makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Ni minsan hindi nila, dapat sana tanungin niyo rin po yung aming mga cadres, yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitahan niyo rin po yung mga cadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan ko, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na. Oo. So, ayan. Wala na. Nak. Pangalawa ko, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sonny Trillanes na siya pala ay ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon, umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga para papasukin ng ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo ang sinasabi nyo, siya pa lang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita ka ng isang Pilipino na Binibenta ang ating ano ba kasaringan. tawag sa Biblia? Yung anong si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. Opo. So, ganito rin Correct. Ganyan na Ganito rin ganyan. ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Correct. Nag-file na siya ng katakot-takot na. Hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Opo. Hindi ka pa nagkasi. Pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quackcom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po sila sa kanyas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat ay niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito.
in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung ano. Oo. Dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, Vice meron na nga President silang nagawang Oo. panukalang batas sa Meron na nga. extrajudicial killing. Opo. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Oo. Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. Oo. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file Opo. a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Oo. Saka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill Oo. ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon, ano anyang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba mayroon bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oo. Kasi yung extrajudicial killing covered na ng murder. Opo, pagpatay bawal talaga 'yon. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan yan. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Oo. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Oo. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Ano, Pinaiinit mo ko eh. Hindi, si Nelson. Hindi Nelson, ikaw na nga magpainit kasi, sa kanya. ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa atin ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online, Yung mga nanonood sa Quadcom, nanonood ngayon. nandito ngayon sa atin. Oo. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila, Anong pagkakaiba nito? Anong pagkakaiba, oo. Tayo, tatlo lang tayo. Para mabalanse. Oo. Napanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment. Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Oh. Pwede pa ba? Next week. Palagay ko, Nako, at least dito. ako magtatanong sa kanya. Ayun. Hindi na kami tatahimik. Maganda na kami. yan. Hindi, tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Oo. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano ko nga na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Wag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagpoproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala na. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quadcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. Oo. At sila ganon? pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito eh.
sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Oho. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, Opo. At tatanggapin. at tatanggapin, ngayon pa pinagtatawanan ko na yung ICC. O pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun na ho ba? Kasi Anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko kung wala naman natin nag-motion kung nasa Hindi, inimbitahan. kaya nga, gusto ko nga tanong ngayon, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupan kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Dating Congressman Nery Colmenares. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hairdo. At pagkatapos tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayong panghiya totoo po. dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Correct. Halatang halata. Hindi mo nahalata. Obvious na obvious. Ako mahina ako sa ganyan eh. Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang Opo. hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinablig? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality of an impartial judge. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Go, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Oho. At saka ang inuna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Kuminsan walang habang naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Oho. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa siya tsaka nga yung pinrubok nito. Kaya kami plano eh. Oho. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Nalantad ngayon. Oo nga. Bakit Yung kabulukan ganun? ng O, ngayon, Quadcom. Tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. Bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang Palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, yun. bakit nga po? Naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medjaldea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si si Manuel Kong. Ha? Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Aha. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Aha. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Aha.
Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ng ICC. Ang tanong, anong authority nung Nery Colmenares? Oo nga, tagpo na yun. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng ating gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Oho. Si Kalida at itong si Maynard Guevara dapat pinapunta nga ho para makapagpaliwanag. Sila ho kasi ang abogado ng ng gobyerno silang. Pagkatapos ni Kalida pumasok si Guevara. Nung pagkatapos ni Tatay Dig, si Guevara pa rin ang Solgen. Mapanggang sa ngayon, kung di ho tayo nagkakamali, siya pa rin Solgen. Si Kalida, kung tama. Oh, eh di dapat Kalida. tinawag siya na Soldier si Kalida. dating Solicitor General Kalida. Jose Kalida. Oho. Kahit pa paano, doon Mahusay din makikita ho yun. mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Oho. Magiging balance ngayon. At Balance, magkakaroon siguro ng correct. due process. Oo. Kasi siya yung abogado ng administrasyon ni Tatay Digong abogado ng gobyerno para mapagpaliwanag ang panig ng pamahalaan noong panahon ni Tatay Digong. O si Maynard naging Solgen din siya, di dapat nandun din siya para maitanong sa kanila yung polisiyang nangyari, kung yung mga naging galaw ba ng administrasyon ni Tatay Digong, meron bang nalabag, anong naging benepisyo, ano yung mga gagawin sa mga susunod na panahon. Kaso wala mong mga ganun. As always mga kababayan, dito na unahan tatapusin ng ating reaction video. Kung maabot kayo sa bahagi ng video natin na to, di pa kayo nakasubscribe sa PH Update, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dyan sa Net25 Siganang Mamamayan. At dito sa PH Update, syempre, i-click nyo lang yung subscribe button sa baba. Maraming salamat, mag-ingat kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.